Sorry guys, ibang background music pala yung nalagay ko. Di pa talaga kami uuwi kasi day 1 pa namin sa Singapore. Ito na guys, sharing our day 1 in Singapore. Since umaga na, pupunta na kami sa hotel namin para mag-check-in. So, dahil isang sakayan lang ng bus patungo ng Jewel Changi Airport, nag-decide kaming dumaan doon para makita namin ang Jewel Rain Vortex, known as the world's tallest indoor waterfall. At dahil ang aga pa namin doon, wala pang tubig ang waterfall kasi ito yung operating hours niya. Kaya naghanap muna kami ng makakainan. Ang gastos pala maging tao guys kasi kailangan natin kumain. Kaya dito kami nag-decide kumain sa Food Republic. Dito mo makikita kung ano yung mga pagkain nila dito sa Singapore. Kaya nakakalito kung ano yung kakainin namin kasi ang daming pagpilian. At dahil laksa yung isa sa pinakasikat na pagkain dito sa Singapore, yun yung in-order ko at ng kapatid ko. Kasi gusto naming itry. Price niya nasa $10 to $12 at ang dami na, mukhang mahihirapan talaga kaming ubusin to. Tapos nagkanya-kanya lang pala kami mag-order. Kaya ayan guys, kain na na. Ito pala yung laksa guys. Meron siyang shrimp, noodles, at ang anghang pala. Kaya di ma-drawing yung mukha ko. Pero dahil binayaran ko na to, titiisin ko na lang. Pero masarap naman siya guys. Naninibago lang ako sa lasa. After namin kumain, paglabas namin may tubig na yung waterfalls. Sobrang ganda at mamamangha ka talaga. Buti at nadaanan namin ito ngayon. Kasi last year, di na kami nakapunta dito kasi naubusan na kami ng oras. Kaya sinigurado namin makapicture-picture or makapag-video dito. After namin mag-picture-picture at mag-video, hinanap namin ang sakayan ng train na dumadaan doon sa Rain Vortex. At nang makita namin ay sumakay kami. Free lang pala ito guys, kaya kahit ilang ulit kang sumakay, wala kang babayaran. Kaya twice kaming sumakay dito. Grabe, sobrang ganda. Mapapa-picture at mapapa-video ka talaga. Nasa 40 meters tall daw ang haba ng Rain Vortex na to. After namin sa Rain Vortex, ay lakad-lakad muna kami. At dahil may nakita kaming mga nakapila at na-curious kami, pumila na din kami. Ang ending, napa-order kami ng 6 na ice cream. Ang mahal pala, nasa 2.5 yung nabayaran namin sa pera natin. Kaya gaya-gaya pa more. Tapos ayan, sumakay na naman kami ng train kasi mag-check-in na kami sa hotel namin. Ang name pala ng hotel na pagstayan namin ay Hotel Boss. Kaya ayan, malapit na kami kasi meron ng signage ng Hotel Boss. At finally, nakita na namin ang building ng hotel namin. Isa sa nagustuhan ko sa hotel na to kasi sobrang accessible. Malapit siya sa Arab Street, Bugis, Little India at City Hall. Pero yun lang, din namin napuntahan ng mga yun. Tapos ayan, finally nakarating na din kami. At yung room namin ay nasa 15th floor kaya sumakay kami ng elevator. So far okay naman dito kasi ang babait ng staff nila at super accommodating. Ito pala yung room namin. Ayan, pagdating namin humiga agad yung kapatid ko kasi napagod siya. Tapos meron palang balcony ang room namin in case gusto mong mag-relax at magpahangin. Sobrang ganda magtambay dito. Ito din pala yung CR namin. Ang nagustuhan ko pala sa hotel na to kasi pag may request ka, ilang minuto ay makakatok na sa pintuan mo. Tapos ayan, dahil napagod kami lahat, natulog muna kami. After naming matulog, ay naglakad-lakad muna kami sa labas para makahanap ng makakainan dahil gabi na. Tapos ito yung kinainan namin, parang mga Pinoy foods lang din. Kaya ayan, nagpili kami at nag-order. At ito yung mga in-order namin. Kaya ayan, kainan na naman. After namin kumain, ay may nadaanan kami na ganitong vendo. Pure orange daw to guys, kaya tinry namin at $2 lang per cup. After niya, bumili kami ng tubig at coke sa 7-Eleven. Tapos nag-book ako ng Grab kasi pupunta kami ng Mustafa. Pag nandito ka sa Singapore at gusto mong bumili ng pasalubong, try mo sa Mustafa. Kasi ang daming mura, lalo na mga chocolates at iba pa. Pero hindi pasalubong yung bibilin namin. Ang bibilin talaga namin dito ay tubig. Kasi ang 1 liter na tubig dito ay nasa 0.7 to $1 lang. Pero sa labas, pag bumili ka ng 500 ml, nasa $2 to $3 na. Kaya malaki ang matitipid mo dito. Ang mahal kasi ng tubig dito guys. Ayan, magbabayad na kami. Tubig lang sana bibili namin dito pero ang ending, ang dami na naming pinamili. Kaya ayan, parang nag-blurred yung paningin ko. Pero okay na lang guys kasi ginusto namin to. Dahil $100 plus yung nabayaran namin, pumunta kami sa GST counter para makapag-claim ng GST refund. Dito pala sa Singapore, pag bumili ka ng more than $100 sa mga participating stores, ay pwede kang makaklaim ng 9% GST refund na pwede mo maklaim pagdaan mo sa airport pag uwi mo. Ayan, after naming namili, ay bumalik na kami sa hotel para makapagpahinga kasi maaga pa kami bukas. Ang hirap pala mag voice over guys dahil nakakahingal. Tapos ang lisod pa mag-Tagalog. Kaya intindihin nyo lang guys. Like and follow for more for part 3. Bye for now!